Magandang gabi Batangas, ako si Alvin Remo at narito ang mga balita sa Palakat Weekend News. Tinanghal na kampiyon sa kauna-unahang bangkarera sa Kalumpang ang Team Leo Boy ng Barangay Mabakong noong July 13. Sila ay nagkamit ng trophy at cash prize na 60,000 pesos. Ang detalye sa report ni Lisa Perez de los Reyes. Nanalo ng ikalawang pwesto ang Team Bien Mayot ng Barangay San Andres, Isla Verde na nagwagi ng 50,000 at trophy bilang third place. Winner naman ang Team Kindness ng Barangay San Agapito, Isla Verde na nakapag-uwi ng halagang 40,000 at trophy. Ayon kay City Environment Officer Oliver Gonzales, layunin ng naturang paligsahan na buhayin ang turismo sa Kalumpang River upang makapagbigay ng kabuhayan sa mga residente ng mga barangay na nakakasakop dito. Hangad din ng bangkarera na may temang magkatuwang na sagwan para sa kalikasan na mapalaganap ang pangangalaga sa ilog ng Kalumpang. May siyam na coastal barangays ang lumahok sa nasabing patimpalak kung saan ang bawat koponan ay may 4 na miyembro. Ang bangkarera sa Kalumpang ay bahagi ng selebrasyon ng 55th founding anniversary ng lungsod. Kasama si Ivan Barsa at Elmer Seraspe para sa Palakat Weekend News, Lisa Perez de los Reyes reporting. Sa tema ng 55th founding anniversary ng lungsod na pamanang kinagisnan, kulturang pinagyayaman, may 20 mag-aaral sa high school at college ang nagtagisan ng husay at galing sa larangan ng pagpipinta noong July 15. Ito ay ang Pintahusay on-the-spot painting contest na kabilang sa mga gawain para sa pagdiriwang ng Batangas City Foundation Day. Ang mga kalahok ay gumamit ng acrylic paint at 18 by 24 inches na canvas, paint palette at paint brush. Nagwagi ng unang gantimpala si Aaron Adan ng Batangas State University na nagkamit ng cash prize na 10,000 pesos. Nanalo naman ng kalawang gantimpala ang kinatawan ng University of Batangas na si Carla Louie Amihan na may premyong 7,000 pesos habang 3,000 pesos ang naiuwi ng third prize winner na si Shane Jean Comia ng Batangas City Integrated High School o BCIHS. Naging mahurado ng patimpalak ang mga kinikilalang pintor sa Pilipinas at ibang bansa na sina Abelardo Bill Perez, L'Oreal Yelcas Castillo at Virgilio Quizon. Ang lahat ng paintings ay i-exhibit sa amphitheater ng Plaza Mabini sa July 22 at 23. Tinanghal na pinakamahusay na grupo ang koponan ng Batangas State University, the National Engineering University sa Environmental Quiz o EcoWiz 2024 na ginanap sa People's Quadrangle noong July 15. Narito ang report ni Vanessa Villena. Sila ay sina Leia Lynn Bobadilla, Micaela Celi, Jose Luis Valencia at John Eric Vergara na nagwagi ng 10,000 piso, trophy at certificate. Tinalo nila ang 15 nakatunggaling grupo na binubuo ng 4 na individual mula sa iba't ibang pampubliko at pribadong paaralan sa lungsod. Ayon kay City Environment Officer Oliver Gonzales, ang tagisan ng bangis sa environmental quiz ay naglalayong higit na mapalawak ang kaalaman at kamalayan ng mga kabataan hinggil sa kapaligiran at pangangalaga ng kalikasan. Ang EcoWiz ay pinangasiwaan ng City Environment Office at isa sa mga gawaing inihanda ng pamahalang lungsod sa pagdiriwang ng ika-55 taon ng pagkakatatag nito. Kasama si Renz Badillo, Vanessa April Villena reporting para sa Palakat Weekend News. Upang higit na mapaigting ang partisipasyon ng komunidad sa pagtataguyod ng responsableng pamamahala ng basura at tamang pangangalaga ng kapaligiran, nagsagawa ng kauna-unahang Solid Waste Management Summit ang pamahalang lungsod sa Batangas City Sports Center noong July 16. Narito ang report. Ito ay may temang Making Action Matter, Batanggenyos Responsible, Active, Discipline. Ang naturang summit ay dinaluhan ng mahigit sa 1,000 participants na nagsisilbing environmental compliance officers,
ng mga establishmento, industriya, healthcare institutions, food industries, mga kinatawan mula sa sektor ng agrikultura, mga opisyales ng barangay at kabrad cluster leaders at members. Sa mensahe ni Mayor Beverly D. Macuja, binanggit niya ang epekto at climate change at ang kahalagahan ng pagbabawas ng carbon emission at pagpapababa ng polusyon. Binigyang din niya ng kahalagahan ng kooperasyon ng bawat isa upang mapangalagaan ang kalikasan. Tinalakay ng hepe ng Solid Waste Management Section ng DENR, Calabar Zone na si Forester Corazon Gasapos ang ilang mahalagang probisyon ng Republic Act 9003 o ng Ecological Solid Waste Management Act of 2000, gayon din ang penalty sa sinumang lalabag dito. Ipinabati ni Jane Godoy ng City Environment Office ang highlights ng Batangas City 10-year Solid Waste Management Plan, habang ipinaliwanag naman ni Ilona Javier ang mahalagang papel na gagampanan ng mga ECOs sa solid waste management. Ang Solid Waste Management Summit ay pinangasiwaan ng City Environment Office at Solid Waste Management Board. Magbabalik ang Palakat Weekend News makalipas ang ilang paalala. Mabuhay lungsod ng Batangas! Formal na ipinakilala sa publiko at kinoronahan bilang Miss Batangas City Foundation 2024 si Priscilla Ashley Alcaraz Diaz sa idinaos ng traditional harana at putungan noong July 17. Ang pagpuputong ng corona kay Miss Foundation Day ay ginampanan ni Mayor Beverly D. Macuja, habang si Vice Mayor Eliza Cruz naman ang nag-abot ng regalong imahe ng mahal na patrong Santo Niño sa idinaos na traditional harana at putungan. Higit na pinasaya ang naturong okasyon ng mga awiting kundiman ng mga soprano singers na sina Bernadette Baco at Angeli Benipayo at tenor singer na si Malvin Makasait, habang isang tula naman ang handog ni Maverick Rodis. Nagpamalas din ng talento sa sayaw pangbulwagan sina Ashley kasama ang kanyang escort na si Jonathan Gray. Gayon din ang mga miyembro ng Likang Sining Dance Company at Diwayanis Dance Theater ng Bat State U sa saliw ng tugtog ng Bayanihan Alumni Musicians. Si Ashley ay nakagawa na ng 4 na pelikula at naging nominado bilang New Movie Actress of the Year sa PMPC Star Awards.
Mayroon siyang 2 teleserye na mapapanood sa kasalukuyan sa ABC5. Lubos ang kanyang kagalakan na mapili bilang Miss Foundation Day ng lungsod sapagkat ito anya isang karangalan para sa kaniyang pamilya. Batid niya na ang titulo ay prestihiyoso at marami ang isinasaalang-alang bago ito ipagkaloob sa isang dalagang Batanggenya. Hangad niyang sa pamamagitan nito ay lalo pa niyang mapapalakas ang kanyang advokasya laban sa bullying at sa iba pa niyang pinaniniwalaan. Kabilang si Ashley sa aabangan sa mga susunod na Foundation Day activities. At yan ang kabuuan ng mga balitang hatid ng Palakat Weekend News. Ako po si Alvin Remo. Maraming salamat. Magandang gabi sa inyong lahat.